Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa hindi mano sa mundo ng social media ang ginawa nga ni Tambalos Los Lisos Mugs na ito sa bansang Pilipinas. Kaya naman hindi nga ito pinalagpas ng ating mga kababayan at talagang isiniwalat nga ang kanilang mga kabulukan na itinatago na pilit hindi pinapalabas at hindi nga pinapalabas ito sa mainstream media dahil ang nakakalungkot na katotohanan ay talagang kino-cover up ng mga pulpolitiko lalong-lalo na ang mainstream media. Dahil kung titignan natin mga kaibigan ay hindi na nga nila isinisiwalat ang mga katarantaduhan na ginagawa nila sa pamahalaan. Dito nga natin makikita na nagiging walang kwenta na ang mga mainstream media newscaster na ito dahil hindi nila ginagawa. Kung nasusuhulan na talaga sila ay okay lang na masira ang ibang tao at maniwala sa kalokohan basta meron silang natatanggap. Ngayon nga ay hindi na pinakawala ni Madam Harlika na isiwalat ang baho ni Tambalos Los Lisos Mugs na ito at ni Kuting ng Norte na talagang hindi na nga karapat-dapat pa na talagang mamahala sa ating pamahalaan, dapat nang imbestigahan at kaladkarin sa Senado or sa Korte para magkaalaman na. Ngunit ang nakakalungkot mga kaibigan ay sobrang makapangyarihan si Tambalos Los at Lisos Mugs na ito dahil nga sa kanilang ginagawa ay kayang-kaya nilang magbigay ng mga salapi sa mga ulo ng mga dakilang bayaran na ito. Ito ang nakakalungkot na katotohanan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sena natin at ang gagaling ng ating mga OFW sa Japan dahil naisahan nila si Tambaloslos dahil muntik na matusok yung kanyang ilong. Sabi nga ng mga nag-comment, sana tinusok na lang ng bonggang-bongga ginawang lechon. So, ano ang inyong, pakita muna natin sa mga hindi updated. Actually, marami ngayong mga updates sa buhay, pero ito muna sa hindi nakakita. So, itong video na ito ay kuha ng ating, actually, na-post na ito ng marami nang nag-post nito. So, nahuli na lang tayo pero bigyan natin ng reaction. Ito yung travel na naman ni Kuting at ni Lisa Ahas at ni Tambalos sa Japan. Ito muna. Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Marami pong salamat sa at thank you po sa pag-api mo kay kay Eric. Pag-api mo kay Ka Eric. Po yun. Salamat ha. Damang salamat. Nandito na po si BBM. Diyan na si Kuting. Pati si Garapal nandun din. Plastic Very nice. We love you, President. Thank you so much. You're the best. Tiyan mo, tumalikod ka agad. Walang sincerity. Ito pa isang demonyita. Okay. Thank you po. Okay, all right. Nye. Dahil mga sinungaling, Diba mo, nagbagong mukha pa talikod. Demonyita talaga. Nakita niyo yung kaplastikan? Anyway, mga palangga, bigyan natin ng explanation. Number 1, na naobserbahan natin, smart yung ating mga kababayan dahil gumamit siya ng notebook. Okay? Dahil kung mga placards yan, hindi yan papapasukin. Dahil bawal yan, syempre, na magwala-wala sila doon. Diba? Pero napakaganda ng strategy dahil notebook ang ginamit. Ito, ayan, notebook, diba? Please support VP Inday Sara Duterte. So definitely, itong mga palangga natin, si Sir, ayan, taga Waray-Waray man kasi narinig ko nagbisaya.
napakaganda ng diskarte dahil kung placard ang binitbit nila doon, hindi sila makakapasok. Dahil iyan ang iniingatan ni Kuting na magkaroon ng mga nag-o-oppose sa kanila. At kung matalino ka, okay? At kung suportado mo yung tama, itong mga taong ito na nagpakita ng suporta kay Inday Sara, sinampal nila kumbaga ang pagmumukha nitong mga tatlong hinayupak, si Kuting, si Tambaluslos at si Lisa Smugs, di ba? Syempre ginamitan nila ng utak at puso. Kung mapapakinggan ninyo at marami sa inyo nakapanood na sinasabi ni nung lalaki na thank you or support Inday Sara. Tapos ngayon sabi ni Kuting, saan ang ni Kuting ni Tambalos, 'di ba naghanap siya ng camera ng bonggang-bongga, 'di ba? Talagang sanay talaga sa sanay talaga sa mga PR na kaletsyan. But anyway, yung babae na behind the scene na hindi natin nakita, na sinasabi niya na thank you po sa pang-aapi niyo kay Ka Eric. Alright? Thank you po sa pang-api mo kay Ka Eric. So insulto talaga, 'di ba? Hindi siya nakasagot. Tapos muntik pa matusok yung kanyang ilong. So kinakarma-karma na ito, mga kababayan, nagpapakita sa sambayan ng Pilipino na hindi na natutuwa ang mga taong bayan, ang majority ng Pilipino sa hinayupak na tambaluslos. At kung napansin niyo yung kanilang yung bago lumayas si Kuting na naman, papunta Japan, wala na si Inday Sara, right? Okay? So wala na si Inday doon. So nakakikita mo na yung wala naman talagang unit team. Anyway, ever since, wala naman talagang unit team. At ito yung, kaya sabi ko kanina, kung napapansin niyo si Marcos Jr., nung binabati siya ng ating kababayan na, we love you, support you, tumingin siya, sure. Tapos biglang tumalikod na wala talagang empathy, wala talagang mararamdaman mo sincerity. Exactly, ito yung kinukwento ko doon nung party namin, mga nabudol party nung December 10 dito sa Los Angeles, na ganito si Kuting. Ganito kahayop yan. 'Di ba? Kunyari, napaka-plastic na mga buwakan ng inang yan. Okay? So ngayon, hindi mo mararamdaman yung connect sa tao. 'Di ba? Kung ulit-ulit yung video, available lang naman yan dyan sa social media, tumalikod niya ng wala man lang na parang, hindi mo mararamdamang nagko-connect siya sa Pilipino. Tumalikod ka agad, kati si Lisa Smugs, kasi they're not for the people. They are all kaplastikan. They are not for you. They are for the corruption, they are for the smuggling, they are for the kamkam, and they are for panggigipit sa Pilipino. And ang intensyon nila lahat ay paano manatili sa pwesto. 'Di ba? Itong kahayupan na nakikita ninyo, actually mild lang 'yan. Kung behind the scene naririnig niyo ang buwakan ng inang Lisa Smugs, kung paano manakal ng empleyado, which is statement yan coming from kay Attorney Glenn Chong na witness niya munang sinakal, okay, ni Lisa Smugs, ang isang technical, tech guy niya na I think nawalan ng internet, ng signal, something. Sabi niya, 'di ba, naikwento sa atin ni Attorney Glenn Chong yan na parang ang sinasabi ni Lisa doon ay, ibalik mo yung internet, ibalik mo yung sinakal niya ng ganyan. So yan si Lisa, buwaka ng ina, in real, behind the scene. Nakita nyo, kinuwento ko na rin sa inyo na kapag kaharap, actually, kinuwento ko pa nung December 10 nung party, kasi yung mga palangga ko, nakikinig sila na sabi ko, eto yan si Kuting. Wala yang amor sa inyo. So, tingin ni Kuting, dahil siya ay ipinanganak, di ba? Na ipinanganak siyang hindi siya naghirap, hindi siya nagtrabaho, kundi nagparty lang ang buwakan ng ina at nagnanakaw at nagpupulburon. So hindi niya nararamdaman yung ordinaryong nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya nga wala siyang pakalam. Tingnan mo, lumipad siya ng Japan, yung mga biktima ng bombing, yung mga biktima ng lindol, niho, hindi niya dinalaw. 'Di ba? Nagpanggap siyang may COVID, nagpanggap siyang positive. Alam niyo na yan. Na after 2 days, mahigit, 'di ba? Nagkulong ang buwakan ng ina kasi tamad yan. Okay? Yan ang katotohanan yan, at abangan ninyo sa mga susunod
mga susunod na visit, mga buwisit nila, mga travel buwisit nila sa iba't ibang bansa, baka pagbawalan na ang notebook. Kasi naisahan kayo eh. 'Di ba hindi nga naman sisitahin yung notebook kasi baka si kuya magsusulat lang ng notes. Right? Ayan, sabi ni Elvira Lugi, talagang we hate tambaluslos. So ngayon, kung mapapansin ninyo mga palangga, ayan, sila Liz present, ang aga nyo magising. So ito ay hudyat. Okay, hudyat na gusto nang mag-alsa ng mga Pilipino. Okay, all over the world. So nakikita nila ang kahayupan ng gobyernong ito. Imagine mo nang sasabihin ni ng ating kababayan behind the scene na sinasabi niya, salamat kay Romualdez, kay Tambaluso, salamat sa pang-aapi mo kay Ka Eric. Eh di ba sampal sa kanya yan? Siyempre hindi lang siya masapak. 'Di ba? Pero kulang na lang lunukin siya ng buo, 'di ba? It's like saying, 'di ba? Parang ano lang, Carino brutal. 'Di ba? Kunyari malambing pero brutal. 'Di ba? Slayer si ate. So yun ang so yun yung diyan, yun yung alright. Yun yung nakikita natin diyan. Kaya itong mga hayop na ito, mga buwaka ng ina, na pamilyang ito dapat durugin sila ng pinong-pino at mawala na dyan sa pwestong, hindi naman talagang ibinigay ng taong bayan. Dahil again, papasok na naman tayo ng issue na ang buwaka ng inang Lisa Smugs, ang leader, not leader, yung reyna ng smuggler, reyna ng pulburon, reyna ng bribery, reyna ng kawatan, yan lahat ang punot dulo ng kahirapan ng Pilipinas dahil yan ang nakipagsabuatan sa Smartmatic, nakipagsabuatan sa pamamaraan ng pakipag-meeting, pakipag-sabwat at yan ay galing again sa statement, signed affidavit ni Attorney Glenn Chong. So yung buwaka ng inang kaplastikan na Lisa na yan na isang basura, yung buwaka ng inang basurang lasinggera, pulboronic, kamera, lahat na. Dapat mawala na yan dahil yan ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Kaya kayo nagkakahira dahil sa putang inang yan. Yan ang totoo dyan. Kaya dapat kumilos na kayo. Nakikita ninyo. Siyempre hindi ka naman pwedeng manapak doon. Hindi mo na pwedeng sapakin si Lisa Smugs doon. Kaya yun yung way out of frustration ng mga kababayan natin. Yun yung way nila na sampalin ng mga jutang ginemes ng katotohanan. Di ba? Ang ganda-ganda ng drama pero I'm glad ginawa nila yan. I cannot do that. Kasi kung ako na dyan, talagang kasi yung pangkulam ko. Talaga yata yung pangkulam ko. So, kung ako na dyan, hindi po pwede yung ganyang mga eksena. Nabait-baitan ako. Actually, kahit ako sa magpunta palangga, dala ko yung bigay ni Attorney Glenn yung na pangkulam. Kaya kung ako ang nandiyan dyan, hindi ako, hi sir, ganun. Tutuslukin ko kaagad ang butod ni Lisa Smugs. Para what? Para lumabas na yung mga pera ng bayan na itinago niya. So, ayan, mga palangga, tutuslukin ko agad yung butod kasi yung bududal ko hindi naman butod, di ba? Yung kipay niya talaga gaganunin ko talaga yan. So, mga lutang-lutang, mga baka ng ginang yan. Alright. Ngayon, mga palangga, Edna, parang pinagpa-practice nila yon. Sabi niya, ang galing, di ba? So, sign yan. Yan po ay pagpapakita ng pag-aalsa na hindi natutuwa ang mga OFW, particularly ang OFW na binudol nitong hinayupak na Lisa Smugs na to, may puso pa. Dapat wag yang puso na yan, dapat yan, sungay ang nadyadyaan, di ba? Yung na yan, yan. Pahiya si Tamba. Sabi ni Salud, kaya ikaw buwaka ng inang Lisa ka, pag ito nagkaroon ng superpower yung aking stick na ito, ang aking wand na ito, tatagos talaga to ng bonggang-bongga sa iyong botod. Right? Deserve ni Tambaluslos, sabi ni Happer PA. And laban lang kasama ang bayan. Huli ang nagsakit-sakitan na kuting, sabi ni Merlin Mandy. Exactly. O, di ba sakit-sakitan niyo? Binubudol na kayo, binababoy na tayo. Kaya nga mga military, ano pang ginagawa niyo? Ulit-ulitin ko, di ba?
walang unit team. Ang unit team ay para lang sa kanilang mga damuho, para sa kanilang pagnanakaw. Ang unit team ay para sa kanilang pangangamkam, pag-i-smuggle, lahat. 'Di ba? Pagpapanalo sa loto't maya-maya, oh, yan. Sabi ko nga, okay lang sana kung ang nananalo, totoong nananalo, kaso sila ang nananalo ni isa sa Jutang Genemes na senador at kongreso walang gustong mag-imbestiga kung sino yung mga tarpulanong yan na ipinanalo ni Mel Robles na kasabwat ni Lisa sa pangangamkam at paniningil ng mga bribe money at pagbibigay ng payola. Yan ang katotohanan. Kaya tignan mo yung putangin ng mga pagmumukha nila. Manas na si Kuting, malapit na yan. Dahil itong stick na ito may power to. Itong stick na to ang kukuha sa kanila at maglilibing sa kumunoy. Right? So talagang kukumunoyin talaga sila. Ano to? Sana tinuluyan tusukin ng mata. Oo nga. So, yeah, Pedro Roque, tabingi na nga tabingi yung mukha na mamaga-magana. So yan ang Chino, Mera Bueno, Casey. So yan yung yung dapat niyong tutukan. And by the way, maiba ako. May lumalabas na anggulo, okay? May habang nagda-drive ako, nagpop up lang. May lumalabas na anggulo na mukhang may kinalaman si Gwen, okay, si Mumu Gwen ng Cebu sa yung pagkamatay ni Doktora Rowena Burden, na isa ding kalaban ni Kuting yan dahil hindi siya bumaliktad si Dr. Burden. Kumbaga, nagkampi sa katotohanan, nagkampi sa taong bayan, supporter ni Kuting, at iniulat niya o in-expose niya yung kapekpekan nitong si Gwen Garcia na bumibili ng boto. Hindi lang boto, pati boto ng mga kalalakihan, binibili ni Gwen Garcia ayon kay Burden. So mukhang, hindi ko kasi alam, wala kasing update kung si Dr. Rowena Burden ba ay nakulong ba siya for a while. Baka nilason siya sa loob ng presuhan for a couple of days, pinainom siya ng tubig or something, di ba? Yan dapat ang tutukang imbestigahan dahil kung may nangyaring ganyan, dahil napakalakas ni Dr. Rowena Burden. So kung may ganyang anggulo, dapat i-autopsy yan, mga kababayan. Pero sa Pilipinas ay napakahirap ng hustisya dahil sa mga buwaka ng inang ginagamit nila at inaabuso nila ang kapangyarihan. And dito sa mga palangga ko, meron na bang statement yung family ni Dr. Rowena Burden? Totoo ba na siya ay binawian na ng buhay? Kasi napakalakas niya eh. Wala naman, tsaka hindi naman siya majoba, hindi naman siya butod. Katulad ni Lisa Smugs. Si Lisa Smugs, pag inatake yan ay kapanipaniwala kasi nga laklakera. Polboronic at lahat ng bisyo na sa bigaon niyan, di ba? Kung migaon si Nograles, mas migaon itong, pare-pareho lang silang bigaon. Pareho lang silang mga alpotera. Oh. News blackout sa Cebu kay Doc, sabi ni Edita Moleno. So, i-echo natin ito mga palangga, i-amplify natin ang issue kay Doktora Rowena Burden na nabawian ng bahay. Wala akong nakitang mga mainstream media na tumututok dito. Kasi, hindi, di ba, ang natatandaan ko na, di ba, kirasuhan siya, may warrant of arrest siya, tapos supposedly magbe-bail siya, pero I think that was during the weekend or holiday or something. So parang baka na-detain pa siya for a couple of hours ba or one day, I'm not sure with that. But nakakapagtaka na bigla-bigla na lang na binawian ng buhay si Doktora Burden. So at based doon sa post ni pangalan nito ni Gwen ay mukhang meron siyang kinalaman. Okay? Hanapin ko lang yung pinost niya dito. Alright? Ito mga palangga. I think 3 days before nawala si Doktora Burden, ito po yung post nito ni Gwendolyn Garcia. Ayan, sabi niya, Karma's just sharpening her nails and finishing her drink. She says she'll be with you shortly.
Yes, you, sweetik. So, merong, ayan o, ang gaba, dili magsaba. Okay? So, yan yung kanyang post ni Garcia. So, yung her, pwedeng si Rowena burden yan. So, kaya nga, dapat marinig natin yung pagsasalita ng pamilya ni Dr. Burden. Baka nilason siya. Okay? I don't know. Kaya don't trust, mga kababayan. 'Di ba? Kaya kung hindi ako nagtitiwala sa mga jutang ginima kasi kung hindi ka nila kayang harap-harapang barilin, pwede kang lasunin. Okay? Actually, hindi lang din masyado nabalita si General Cascolan. Bigla rin namatay yan eh. Hindi ko pa nga na-follow up yung issue na yan eh. Malakas yun, di ba? Physically fit. Mukhang nilason din yata yun. I'm not sure. Pwedeng may posibilidad na ganon. But dito kay Burden, may posibilidad din na baka, may kinalaman yung itong Garcia na to. Kasi 3 days before siya nabawian ng buhay, ay may mga cryptic post siya, di ba? So, we'll see. And we hope na marinig natin ang statement ng kanyang mga pamilya dahil ito'y kasama natin sa pakikipaglaban at nag-declare ito ng pagkadismaya sa buwakan ng inang Kuting. At siya nga nag-expose ng mga pagmimili ng boto ni Gwen Garcia. Lahat ng kaalputan ni Gwen Garcia dyan sa Cebu, siya yung nag-expose. Kaya may posibilidad talaga. Sabi ni Venus Diaz, nakakaawa si Dr. Burden, humanitarian doctor. Kaya nga eh. So kailangan natin, kawawa talaga kasi maganda yung tindig. Tapos bigla na lang nabawian ng buhay. Yan kasi ang style ng gobyernong ito. So totoo talagang manggugurgur sila. Naumpisahan kay Percy Lapid. Siya po, si Percy Lapid, ang unang-unang nag-expose ng smuggling business ni Lisa Smugs ng mga Marcos. Tapos siya rin ang unang-unang nagurgor sa panahon ni Kuting. At even kami ni Atty. Glenn Chong ay gusto kaming gurgurin ng pukin ng inang Lisa Smugs na yan at ni Kuting at ni Tambalusos. Kaya kung may mangyari sa amin, wala na pong ibang manggugurgur kundi yang buwaka ng inang Maria Luis Cacho Araneta, Butod Mutlo, smuggler, lahat-lahat na. Na wala akong kaaway, kundi nag-expose lang tayo dito ng mga kahayupan nitong demonyong gobyernong ito. Sabi ni Roderick de Santos, Maelia mahilig sa boylet si Gwen. Mahilig sa boto. 'Di ba? Lahat sila, si Lisa Smugs, okay? Mahilig din yan sa boto. Okay, lahat yan mahilig. Maliban sa magnanakaw ng boto, magnanakaw din ng boto. O, 'di ba? Medyo nakis yan siya doon kay Puno. Oh, tanginang yan eh. Oh. Okay. So anyway, mga kababayan, kailangan natin, naputol-putol ba yung FB ko, mga palangga? So kailangan nating tutukan itong kahayupan ng gobyernong ito. Hindi na natin sila patatagalin. Okay? Itong mga alpoterang ito, hindi na natin patatagalin dahil itong bududol na to ang magtatapos. Ayan yung butod. Alright. Yung butod ni Smugs. Ayan, kasi si bududal ko hindi butod. Maghanap nga ako ng bududal na butod. O, ayan. Ayan, o. Nakita mo, dyan tayo. Ayan, tinuso. Yan, dapat tusukin na yan ng bonggang-bongga. Yung ginayupak na yan, o. O, di ba? Galing-galing ni Kuya. Diyos ko, ano mo kami. O. Napaligaya mo kami. So, again, sa lahat ng mga OFW, mga palangga, this is it. At least hindi na lang ako, hindi na lang ikaw ang nakakaalam na nabudol tayo. Kaya sa ngalan ng bududal ko, babalik natin sa kanila ang kanilang pang-aapi. Kaya saan yung natin gusto tusugin si Lisa Smugs? Yung kipay niya. Ayan yung kipay niya. Ito si Tambaluslos. Saan mo talaga gusto tusugin? Si Kuting, mamili kayo. Ayan, lahat ito. Ito yung power ko. Alright? Ito yung power natin, mga palangga. Toxicology test for Dr. Rowena, please, sabi ni Erlinda Bautista. Yeah, forensic. Yeah, dapat talaga malaman natin kung ano yung reason ng kanyang pagkamatay. Kailangan malaman ng taong bayan, tama palangga, kung sino ang kumitil ng kanyang buhay. And we are hoping na marinig natin ang statement ng ng kanyang mga kamag-anak. Alright?
So, yun na lang muna palangga dahil dumidilim na ang langit dito sa supercharger ng Tesla. Live na live ako dito mula sa California. Anyway, this is your fair lady Maharlika. I'll see you later. Mwah. Dilim na. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang katapangan nga ni Madam Maharlika na talagang hindi nga nagpapasindak sa mga pulpolitiko na ito, hindi nagpapasuhol ng pera at kahit kailan ay hindi niya ibebenta ang kanyang dignidad. Kaya dito natin makikita mga kaibigan ang katapangan nga ni Madam Maharlika at talagang pinaglilingkuran ang taong bayan na kahit wala sa bansang Pilipinas at nasa ibang bansa ay talagang isinisiwalat niya ang mga katotohanan at nangyayari sa loob mismo ng Malacanang. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin kanino kayong maniniwala, kanino kayo kakampi, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.